sa atin nagiging mas malinaw yung mga motibo kahit hindi niya outright na sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang political camp para sa darating na eleksyon dahil nga gusto nilang banggain na talaga ang kapo ng mga Marcos dito sa ating political arena. Welcome para sa mga mambabatas na kabilang sa Makabayan Bloc ang pagbibitiw bilang Education Secretary ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi malinaw ang paliwanag ng pangalawang Pangulo sa ginawang resignation. Anila makabubuti ito sa kagawaran sa gitna ng nararanasang education crisis sa bansa. Naniniwala rin ang Makabayan Bloc lawmakers na paghahanda na sa 2025 midterm elections ang pag-alis ni VP Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglalarawan din anila ito ng maruming politika sa Pilipinas. Wala sa interes ng parehong kampo ng Duterte at Marcos ang pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinapakita lamang ng mga Duterte at mga Marcos kung gaano kadumi yung politika natin dito sa Pilipinas. Tinutulan naman ng Liberal Party President na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang ideyang si VP Sara na ang bagong opposition leader. Maging ang Makabayan Bloc, hindi sang-ayon dito. Nag-ugat ang usapin sa sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque, kilalang kabilang sa kampo ng mga Duterte na susunod na magiging leader ng oposisyon laban sa Marcos administration ang pangalawang Pangulo. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino. Hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap. Etong sinasabi ni former Secretary Roque, kaugnay doon sa pagiging oposisyon na raw ni Sara. So sinasabi nga natin kanina, saan banda? Pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Giit pa ng Albay Salan, magkasalungat ang mga prinsipyo ng kampo ni VP Duterte at ng Liberal Party sa constitutionalism, good governance, karapatang pantao at iba pa. Samantala, ayon din sa Albay Salan, hindi bukas ang pintuan ng Liberal Party para kay Vice President Duterte. Incompatible ang amin na ideological principles ay mahirap magsabi na bukas ang pinto para kay Sara Duterte. Ang tatayong opposition ay ang Liberal Party of the Philippines. Ito ang opposition ngayon at mananatili kaming opposition. Samantala hanggang ngayon ay wala pang reaksyon ang Pangulo sa ginawang pagbibitiw ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.